Magandang umaga muli, mga kapatid. Merry Christmas. Yan. Kumusta maalam namin na abalang-abala kayo, sa pagre-regalo. Huwag niyo kalimutan yung regalo ko. First time ko pong tumayo dito para mag-preach, mga kapatid. Kung alam niyo lang kung gano'n ang aking kaba ngayon. Ayan. Pero sa pagpapala ng Panginoon ay gabayan tayo. Manalangin muna tayo. Yes, Lord, our Heavenly Father, Panginoon, salamat po for the privilege of preaching your word, O God. Lord, hawakan niyo po ang aming worship service this morning, Panginoon. Bawat isa po, Panginoon, ay i-prepare po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming whole being, Panginoon, upang sa aming pag-aaralan ngayong umaga sa mga bagay na iyo pong i-reveal sa amin, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Sa mga bagay na himala na iyo pong ginawa itong mga nakaraan, Panginoon, ay lubos po naming maunawaan. At higit po sa lahat, Panginoon, hindi lang namin maunawaan, kundi matanda namin, manatili ito sa aming mga isipan, sa aming mga puso, upang may pamuhay namin ng matagumpay sa araw-araw. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Okay. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay The Light Promise. Yan. So, kaunting background lang po sa Israel. We've been in Israel in siguro mga 2017 o 2 weeks po kami doon. Kaya isa po sa bagay na sa pangarap namin na makarating dyan sa Israel upang yung mga pinag-aaralan po natin ay makita natin. So, napakaganda po talaga makabisita ng Israel. Kaya lang, lagi silang gera-gera, di ba? Lagi silang gera-gera. Yan. Kaya sabi ko, kung hindi pa tayo pupunta, kailan pa tayo pupunta, baka mag-retiro na, hindi tayo makapunta. Kaya dapat makapunta tayo ng Israel. So, nakapunta po kami dyan. At yun po yung Capernaum, dyan po pinanganak, dyan po lumaki ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Okay. Meron pa bang himala? Meron pa ba? Sabi na, nung Old Testament, may mga himala. Pero sa panahon ng awan ng Panginoong Hesukristo, wala na. Dahil na-reveal na lahat. Meron pa bang himala? Yan. Sino nakakakilala dyan? Sino nakakakilala? Yung mga nakakakilala, halata ng edad. Ano ha? Ibig sabihin, senior na ngayon. Tama ba? Yan. Sabi niya, wala na hilo. Pero sa totoo lang, nung panahon yun, sikat na sikat yan si Nora Honor. Ano ha? At kaya talagang sa takilya, tumakal talaga ng malaki yan. Yan. So, meron pang himala hanggang sa ngayon. Walang imposible sa Diyos. Tama ba? Yan. Okay. Meron po tayong series of biblical preaching. Ito po yung una, yung The Light Has Come. Na-preach po ni Pastor Emma yan. Tapos, nung nakaraan pong Sunday, ito yung part 2, The Light Revealed. Inihayag na, ibinunyag na. Ibig sabihin, yung una, dumating na ang Panginoong Hesukristo. Tama ba? Pangalawa, pero bago siya dumating, in-reveal yan, inihayag yan. Through the prophets. At ngayong araw ng po, ngayong umaga, pag-aaralan po naman natin, itong pangatlo. Yan, ito yung The Light Promise, pinangako. So pinangako, inihayag, dumating. Yan. At yan po yung nakaalahin dito sa I am the light of the world. Ibig sabihin, sino yung light? Ang Panginoong Hesukristo. Yan. So pag sinabi nating light, it refers to our Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Okay. So ang ating biblical passages ay makikita sa Isaiah, saka sa Micah, pero hindi na natin babasahin, talakayin natin mamaya. At ganoon din sa Matthew. Yan. Pero ang kanyang key idea is, ang virgin birth ay patunay na ang Pasko ay hindi gawa ng tao. Ito ay planong mula sa langit. Planong mula sa langit, ibig sabihin, pinag-aralan talaga, pinagplanuhan talaga, at talagang may blueprint. Yan. Isinagawa ng Diyos at may kapangyarihang magbago ang buhay. Yan. Mabago ang buhay. Kasi kung ano mang bagay at hindi nagbago ang buhay, wala lang, di ba? So dapat, yung pinag-aaralan natin, nakakatulong sa atin para magbago, umunlad, gumanda ang ating buhay. Yan. Okay.
So mga kapatid, ngayong Pasko, busy-busy ang lahat, di ba? Nandiyan yung mga magagandang ilaw, makikita natin sa TV, talagang lahat ng lugar, ang gaganda ng ilaw, talagang ginagastusan, tama ba? May mga handaan. At ang mall, ang mga tao namimili ng regalo. Tama ba? Ang dami. So busy-busy ang mga tao ngayon. At marami dyan, nakatanggap na ng 13-month pay, bonus. Tama ba? Yan. Yung iba naman wala pa naghihintay pa. Yan. At yung mga walang hinihintay kagaya namin, naghihintay ng himala. Yan. Yan. Okay. Okay. Alam ba natin kung bakit may Pasko? Hindi lang hindi lang ito family reunion. Hindi lang holiday sale. Ito, pagdating sa SM, nakita yung talagang wala kang maparkingan. Talaga, sobrang dami ng tao talaga. At saka ito yung panahon ng emotional tradition, yung mga pagpapatawad. Di ba? May mga atraso, mga galit, hatred, yan. So ito yung panahon ng patawaran. Pag pinalampas mo ang Pasko at hindi ka nakapagpatawad o hindi ka humingi ng tawad, may malaki kang problema, kapatid. Walang mangyayaring himala. Kaya kailangan, itong Pasko, sa totoo lang mga kapatid, kasi kung may sa inyong galit mo o kasalanan, yan ang nagbablock sa mga blessings na binibigay ng Panginoon. Pag nanalangin tayo, narinig ng Panginoon yan. At saka parang Lazada, parang Shopee. Nakadeliver na agad yan eh. Kaya lang, minsan nahaharangan niya Shopee, Lazada. Ano yung nangaharang na yan? Kasalanan, galit, puot. Kaya mga kapatid, ngayong magpapasko, ihingin nyo lahat ng kapatawaran yung mga kasalanan yan. Including yung mga kasalanan ng inyong mga ninuno. Di ba nakalagay sa Biblia? Yung kasalanan, ilang generation, pagbabayaran ng mga anak-anak, di ba? Yan. Nangyari po sa amin yan. Sa generation po namin. Alam ko yung nung gumapo tayo dito ng family tree, nakita ko po doon yung kasalanan ng pamilya namin. Dalawang major na kasalanan. Kaya po iningi ko lahat yun ng kapatawaran sa Panginoon. Ma-cut off, ma-stop. Dahil pag hindi, tuloy yun hanggang sa anak-anak pa. Kaya mga kapatid, ngayong Pasko, huwag niyong palampasin. Mamaya pa lang, ngayon pa lang, ihingin niyo na lang tawad. At yun sa mga kasalanan niyo mga nino, alam niyo man o hindi, dahil hindi naman niyo alam, lalo mga lolo-lolo, ihingin niyo na rin ang kapatawaran. Lord, lahat po ng kasalanan ng aking mga lolo-lola, both side, father, mother, iningin ko po ng kapatawaran. Maliit na prayer, pero paggagaling sa puso yan, yung blessings ng Panginoon, hanghimala, kasunod niyan. Amen? Yan. Okay. Okay, namatay itong aking kwa. Sandali lang. Medyo... Yan. Okay. Ang Pasko ay araw ng bumaba ang ipinangakong liwanag ng langit sa lupa. Nung bumaba ang ating Panginoong Hesukristo. At ang susi ng lahat ng ito ay ang himalang virgin birth. Yan. Okay. So, tatlong bagay po ang mga kapatid ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Una, ang pangako o himalang galing sa langit. Pangalawa, ang lugar ng pangako o himala, saan ba nangyari yan? At pangatlo, nang nangyari na ang pangako o nang nangyari na yung himala. Yan. Okay. Ang Panginoon mismo ang magbibigay ng tanda. Ang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel sa Isaiah. Alam mo kapatid, meron tayo tinatawag na blueprint, supernatural blueprint. Ano yan? Yung mga engineers, bago mag-construct ng building yan, anong ginagawa nila? Gumagawa ng blueprint, gumagawa ng plano. Gumagawa sila ng plano, inaayos nila na maayos yan, talaga sinisigurado nilang safe yan at makaka-stand kahit may earthquake yan. Tapos yung pipirma nila, papa-aprubahan sa munisipyo. Tapos, pag na-aprubahan yan, i-construct na as per the drawing. Hindi sila pwedeng magbago, mag-construct ng hindi naka-drawing. Kung mayroon man dapat baguhin, i-debate, papa-aprubahan. Yung drawing na yung tawag doon ay blueprint. Kaya sinasabi natin, everything is created twice. Lahat ng bagay ay 2 beses ginawa. Sa example natin kanina, ngayon, yung unang creation ay yung paggawa ng drawing. That is the first creation, paggawa ng blueprint. The second creation is nang i-construct na yung building as per the drawing. Kaya everything is created twice. Ngayon ang Panginoong Hesukristo ay bumaba dito sa lupa, hindi ganun-ganun lang.
Pinagplanuhan, sabi nga kanina, pinagplanuhan ng Diyos, isinagawa ng Diyos. Ibig sabihin, nung panahon ni Isaiah, up to the time of our Lord Jesus Christ, nung bumabasa, that is around 700 years. Ibig sabihin, advance 700 years. At hindi lang yon. Kung mababalikan natin sa Genesis, makikita natin, before even the foundation of the world, naandyan na ang ating Panginoon Jesucristo. Tama ba? Ibig sabihin, talagang matagal, masusing, pinag-aralan. Gayon ang blueprint. So lahat ng akala natin ganun-ganun lang. Pero pag sa atin, normal, ginagawa, kinikreate natin. Pero sa Panginoon, himala yun. Siya lang ang makakagawa nun. Kaya tinawag na himala. Anong pagkakaiba ng pangako sa himala? Nangako. O sige, sabi niya, till death do us part, kinasal. Ilang taon lang, divorce na, hiwalay na. Tama ba? O nagkaroon ng third party. Tama? Minsan naman, pag mangungutang, mangangako, babayad ako pagkasuldo ko, babayaran ko sa'yo. Ano mangyayari pag ang tao nangako? Mapapako. Ano ha? So, anong pagkakaiba ng pangako sa himala? Pag nangutang siya at nangako, medyo malabo. Tama? Pag nagbayad yun, himala yun. Okay. Una tayo, ang pangako galing sa langit. Okay. Ano ang sitwasyon nun during the time? Ang sitwasyon nun, they were under the Roman Empire. Talagang ginigit-git sila ng mga Roman Empire. Talagang, at taxation nun ini-impose very heavily. And they have to follow kung anong gawin ng mga Roman Empire. Natatakot even yung hari nun, yung Israelite na king. Kasi anytime pwede siyang patayin o palitan. At pangatlo, ang mga tao umaasa. At umaasa sila na yung pangako ng Panginoon na darating yung Misaya at darating as a king, as a soldier, para sila ipalayain sa pagkakagapi ng mga Roman Empire. Yun ang nakatanim sa kanilang mga isipan. Darating ang Misaya para sila ay makipaggera at sila matalo nila yung mga kalaban. Pero, ano ibinigay ng Panginoon? Ay hindi nagpadala ng pangaral. Ang pinadala niya ay ang tanda. At ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang tanda. Ano ba yung tanda? Ano ba yung sign? Meaning, hindi ordinary, hindi normal. Hindi kayang gawin ng tao. Hindi sign ang normal na pagbubuntis. Ibig sabihin, ang virgin birth, ang supernatural sign. Sino bang makakagawa ng virgin birth? Kaya siya ay himala. Yung pagbubuntis ng walang asawa ay himala. Tama ba mga kapatid? Yan, okay. Ngayon, ang sabi sa dulo ng talata, God is pangalan ng Emmanuel. Tama ba? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Yan. God is hindi malayo sa atin. God is hindi tayo binabantayan. God is with us. Nasa atin. Ibig sabihin, kasama natin sa hirap at ginawa, sa luha, sa sakit, sa problema man, ano man ay pinagdadaanan, kasama natin ang Panginoon. Maliwanag ba tayo? Yan. Kaya nga lang, kumisa may humahadlang. Ano yung humahadlang? Kasalanan. Kaya sabi natin kanina, ihingi lahat ng kapatawaran yan. Dahil may mga pinagdadaan tayo kung ano ang mga pinagdadaanan natin. May iba, relasyon. Yung iba, ang problema, financial. Yung iba naman, trabaho. Ang problema ng iba, ay mismo sarili niya problema. Tama ba? Yan. Ang Pasko, mga kapatid, ay patunay na ang Diyos ay hindi malayo. Kasama natin siya. He is with us. Nandyan lang siya. Ang sabi nga, the distance between God and you is the floor and your knees. Gano'n raw kalayo sa atin ng Diyos? Kung gano'n raw kalayo yung ating flooring at saka yung ating knee, gano'n daw kalayo sa atin ng Diyos. Ibig sabihin kalapit, ibig sabihin, nakakasama talaga natin yan. Pero bakit bisan talagang may mga panalangin para bang hindi nadidinig ng Diyos, parang baliwala lang? Kasi nga, because of sin. Maaring galit ka dyan. Kaya ihingi mo lahat ng kapatawaran yan. Amen mga kapatid? Yan. Okay. Pangalawa, basahin natin yung talata. Ngunit ikaw, na maliit upang mabay sa libo-libo ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na mamuno sa Israel, na
Ang kinabuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang. Yan. Bethlehem Ephrata. Ano ibig sabihin ng Bethlehem Ephrata? Maliit na lugar lang, hindi kilala, hindi significant. At saka siya doon manggagaling yung mamumuno. A ruler will come from that place. At siya isang galing yung mamumunong yan, mula ng una mula hanggang walang hanggan. Aralan natin mga kapatid. Bakit Bethlehem? House of bread, ibig sabihin, house of bread or food. Kaya tinatawag yung bread of life. Diyan po galing yun, yung bread of life. Yan. Ano man yung Ephrata, fertile or fruitful. Doon po sa Israel, napakaliit na lugar siya. Hindi siya malaki-maliit lang. Pero kita naman natin, hindi siya magapi-gapi ng mga Arab countries. Tama ba? Maliit siyang lugar. Pero hindi siya talunin. Kahit yung mga Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, lahat ng katabi bansa, Jordan, hindi siya magapi-gapi. Dahil pinagpala talaga ng Panginoon yan. At even yung mga prutas, mga kapatid, lahat ng prutas doon, puro desierto yun, pero nakapag-produce sila ng iba-ibang klase ng fruits. At napakatatamis. Talagang very fertile yung kanilang lupa doon. Kaya, ang sabi niya rito, house of bread and fertile or fruitful yung lugar, yung mga tao doon. Yan. Okay. Maliit, hindi sikat, walang priestly spirit. Ito ang pinili ng Diyos. Yan. Kapag Diyos ang kumilos, hindi kailangan ng malaking lugar. Tama ba? God can make miracles kahit saan niya pa gusto. Pero ang pinili niya yung maliit, hindi significant. Kaya mga kapatid, kung ikaw sa pakiramdam mo, ay parang hindi ka significant, maliit ka lang, para bang wala kang boses, huwag kang mag-alala, paborito ka ng Diyos. Basta patuloy ka lang lagi nakakonect sa Kanya. Kumbaga, laging wifi mo, lagi nandiyan yung wifi eh. Kailangan mo lang mag-connect. Pag ikay nag-disconnect, yun, malayo-layo ka. Tama ba? Kaya kailangan lagi tayo nakakonect through our prayers. Lahat ng ating gagawin, pagpaplanuhan, pupuntahan, o anuman ating planong gawin sa buhay, idalangin natin yun sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. God is with us. He is within us. Nasa atin siya, kasama natin sa araw-araw. Yan. Okay. From ancient days, mula ng una, mula ng walang hanggan. From ancient days, anong ibig sabihin? Isinilang sa lupa, pero galing sa walang hanggan. Nagkatawang tao, sinilang siya, pinagbuntis siya, pero saan siya nagmula? Galing sa langit. Mula sa eternity. Ano ha? Baby sa sabsaban, pero hari ng buong sanlibutan. King of kings. So, hindi ordinary. Talagang supernatural. Tama ba mga kapatid? Talagang himala. At nakaalay niya sa Genesis 1, ang sabi doon, sa John 1:1, in the beginning was the Word. So, talagang naandyan siya. Mula't simula. Yan. Okay. Pangatlo, malapit na tayo matapos mga kapatid. Huwag kayo matutulog. Okay? O gising na. Okay. Hindi na natin babasahin yung talata. May problema si Joseph. Kasi nabuntis si Mary, ay hindi naman sila nagtabi. Ay hindi pa sila kasal. Tama ba? Naku, malaking chismis yan. Tama ba? At saka nung una, ang mga tao malaking kahihiyan sa kanila yan. Malaki yung honor na mawawala. Alam nyo, nung una, pagka nahuli na ganyan, hindi ka sila nagbuntis, they are stoned to death. Pinapatayan. So isipin nyo, ang laking iskandalo. Tama ba? Pero ngayon, ang mga tao nagbubuntis, hindi kasal. Ano nangyari? Pinagmamalaki pa. Tama ba? Pinagmamalaki pa. May ginagawa ng mga kalukuhan, kawalang yan, nagmamalaki pa, nagpapa-interview pa sa TV. Tama ba? Mga kapatid, nung una, ang mga honor ng mga tao ay binibigay, reputasyon, integrity, ay binibigay ng malaking bagay. Sa ngayon, parang pangkarniwan na lang. Natawag natin mga values. Pero mga kapatid, yan ay isang bagay na tinuro ko sa aking mga anak, spiritual values. Yan. Talagang mamuhay ng maayos, ayon sa kalooban ng langit. Yan. Kaya minsan, lalo sa opisina, minsan naiipit tayo. Yung boss mo korap. Nangyari sa akin yan. Yung boss mo korap. Obligahin ka mag-korap. Ano gagawin mo? Ay expatriate ka.
Pag hindi ka sumunod, tanggalin ka sa trabaho. Anong gagawin mo? Pero sabi ko, katuwiran ko, ang Panginoon ang nagdala sa akin sa lugar na to, ang Panginoon din lang ang magtatanggal sa akin. Whatever happens. Ang nangyari, yung boss ko nalipat. Ako natira. Yan. Kaya minsan, ang plano ng Diyos ay magmumukhang iskandalo o mahirap o may problema. Pero patuloy tayo sa pananalig sa ating Panginoon. Yan. Angel Rueles, sabi ng anghel, ang dinala niya ay mula sa banal na Espiritu. Yan. Kung ikaw yung mga lalaki natin dito, kung ikaw si Joseph, papakasalan mo na. Sinabi sa iyo ngayon, buntis siya, 3 months na, 2 months na. Tutuloy mo pa? Malaking question mark yun, di ba mga kapatid? Malaking question mark yun. At sasabihin pa, siyempre tatanong, sinong ama niyan? Tapos sasabihin ng magiging asawa mo, ay Holy Spirit. Ano? Sabihin, ano kahilo? Diba? Hindi maniniwala kasi Holy Spirit, paano nangyari yun? Hindi ka panipaniwala. Tama ba? So imagine mo yung scenario yun, kung ikaw yung ikakasal na gano'n, ganyan sitwasyon. Talagang hindi madali. Tama ba? Yan. Ibig sabihin, ang Pasko ay hindi gawa ng tao. Ito ay gawa ng Diyos. Yan. So alam naman natin yung istorya, ang angel nagpakita kay Joseph at kinausap si Joseph at na-convince si Joseph, nagpatuloy silang ikasal. Tama ba? Yan. Okay. Anong response ni Joseph? Obedience. Mga kapatid, malaki ang obedience. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Nagtatides ka nga, gumagawa ka nga sa ministry, ay, ang tigas-tigas naman ng ulo mo. Hindi ka sumusunod. May ginagawa kang kalokohan. Sa Panginoon, obedience is better than sacrifice. Hindi siya nagsalita o nagreklamo nung sinabi sa kanya. Hindi siya nag-Facebook. Tayo, konting bagay lang, naka-Facebook na. Nag-i-emote na. Di ba? Pa-TikTok pa. Pinamamalita yung buhay niya. Wala namang kikitain doon. Di ba? Meron mga kumikita. Yung talagang vlogger, talagang kumikita ka. Ano ha? Yan. Yung mga emote-emote na yan, sinasarili na lang yan. Huwag yan ikinukwento sa buong bayan yan. Di ba? Yan. Okay. Sumunod lang siya. So mahalaga mga kapatid, sa natin makikita yung ang will ng Panginoon. Minsan sa tao, minsan sa ganitong preaching, mababanggit yan, eksakto sa aking sitwasyon yun. Diba? Minsan naman, mababasa mo sa Bible, pag nagbasa ka, eksakto sa problema ko . Yan. So nalalaman mo will ng Panginoon. Minsan naman gumagamit siya ng sitwasyon. Minsan lalakad ako, pagdating ko sa sakyan, may nakaharang sa harap, hindi ako makalis. Anong reaksyon pag gano'n? Nagmamadali ka. Tapos may sasakyan nakaharang sa harap mo, hindi ka makalis. Ang reaksyon mo magalit, di ba? Pero sabi ko, sige Lord, mag-taxi na lang ako. Baka iniiwas mo ako sa aksidente. Di ba? So it's about mindset. You have to be aware sa iyong situation. Nangyayari sa iyo. May problema ka, may mga pinagdadaanan ka, may mga anong-anong sitwasyon mo dyan. Analyze it, assess it. Ano ba to? Ano ba ang kalooban ng Panginoon dito? Ganun palagi. Para iwas ka, iwas gulo ka, iwas aksidente ka. Tama ba? At kung ang Panginoong Jesucristo kaya ang nasa aking sitwasyon ngayon, ano kaya ang kanyang gagawin desisyon? Ano kaya ang kanyang gagawin? Ganun palagi. Para maiwas mo yung mga maling desisyon. Kasi ang problema sa atin, minsan nagde-desisyon tayo, bara-bara. At minsan wala nang desisyon, basta gumagawa na lang . Wala nang isip-isip . Tama ba? Pero sabi dito, kailangan na andun yung obedience. So we have to be aware sa ating mga sitwasyon. Okay ba mga kapatid? Okay. Wala itong aking... Sorry. Okay. Supernatural. Gawa natin ng summary. Okay. Sabihin pa kasabi sa katabi gising na. Summary na. Okay. Okay. Supernatural blueprint. Paano ginawa ng Diyos ang mga himala? Ipinahayag ng Diyos sa mga propeta. Kina Isaiah at marami pang iba. Inairis na kasaysayan ng Roman census. Nagkaroon ng census during the time. So imagine mo, nakaalin pati yung census ng Romans. Ang Panginoong Jesucristo ay iba yung lugar nila sa Capernaum, pero sa Bethlehem siya pinanganak. Mag-a-attend sila ng census kasi obligatory yun.
Pero along the way, buntis siya, nanganak siya. Yan. Kumilos ang banal na Espiritu Santo. Siya ang nagbigay siya, kaya nagbuntis si Mary. Yan. At siya rin ang kumusap kay Joseph, ang banal na Espiritu. Di ba? At ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Yan. At natupad lahat ng mga prophecies na nakasulat sa Biblia. So kaya mga kapatid, sabi nga sa Ecclesiastes 3:1, sa lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. Ayon sa kaluwalhatian ng langit. Kaya hindi minamadali. May nililigawan ka, huwag mong madaliin. Baka masabihin niya, huwag na, ayaw na. Diba? Lagi mong ipapanalangin yan. Huwag minamadali. Pag minamadali, yung prutas, pag minadali mong hinugin yan, kahit hilaw pa, anong mangyayari? Yan. Kaya may kanya-kanyang panahon, mga kapatid. Ano ha? Okay. Sabi nga, walang minadali, walang nagkamali, laging sakto. Minsan kasi apurado eh. Apurado kay apurado. Minsan nagdadrive very fast. Ano nangyayari? Lalo nagtagal, aksidente. Tama ba? Minsan nagdesisyon, sige bara-bara. Ayun, lalong nagtagal, lalong nagka-problema. Kasi nga, hindi pinag-isipan ng maayos, hindi pinag-pray. Tama? Kaya lahat bagay. In all things that you do, always include God. Kapag hindi ka nag-include sa Panginoon, hindi mo sinama yan, baka yung kasama mo yung isa, yung kabila, yung kalaban. Tama ba? Kasi dalawa lang naman eh. Tao ibon eh. Either yung kalaban o ang Panginoon eh. So kung hindi ka malapit sa Panginoon, saan ka malapit? Sa kabila. Tama. Okay. God promises never fail. Tandaan natin yan. God's promises never fail. His plan is always precise, eksakto, tugma, exact. And His timing is always perfect. Kaya pag nanalangin tayo, pwede natin isabi, Lord, alam mo namin na ang iyong mga pangako ay laging nandyan. Ang himala mo ay laging nandyan. Hindi yan napapako. Ang iyo pong mga plano po sa aming buhay, sa aming pamilya ay lagi pong precise, eksakto, Panginoon. At nagkapasalamat po kami for the perfect time na iyong ibinibigay po sa aming buong pamilya. Ganon. So magagamit natin sa panalangin yan. Okay mga kapatid? Okay. Doon naman sa mga nagdududa, may mga tao nagdududa eh. Nakikita na ebidensya, ayaw pa rin maniwala eh. Ang sakalat to show is to believe. Di ba ganyan mga tao? So paano mo i-handle yung mga ganyan tao? Aminin natin, mahirap intindihin yung virgin birth. Talagang magtatawa yan. Sa mga Arabo, yung mga hindi aral sa kanilang Quran, tinatawanan yan. Pero mga kapatid sa Quran, yung pinaka-Biblia ng mga Arabo, nakasulat din yan. Yung virgin birth. Kaya sila naniniwala rin. Pero sa mga pilosopo, kahit anong paliwanag mo, maniniwala o hindi? Hindi maniwala. Yan. Pero tandaan natin, kung kayang likhain ng Diyos ang universe, part nga yung Red Sea, at yung mga patay kayang buhayin, kayang-kaya niya ang virgin birth. There is nothing impossible with God. Everything is possible with God. Kailangan mo lang ay manampalataya, maniwala. Yun ang ating gagawin. At yung himala, kasunod yun. Ang pananampalataya ay hindi bulag. Ito ay pagtitiwala sa Diyos na napatunayan na ng maraming beses. Kung babasahin niyo yung Old Testament, marami kayong makikita roon ng mga kwento na talagang paano kumilos ang Panginoon. Ngayon, paano kumikilos ang Panginoon? Kailangan malapit ka sa Kanya. Kailangan naka-wifi ka lagi sa Kanya. Tama ba? Kung naka-disconnect ka, ay talaga mamumulima ka. Yan. Okay. Practical illustration. Ang kaligtasan ay parang kandado. Ang susi ay dapat perfecto. Pag yung susi ay fake o hindi eksakto, makakabukas ba? Hindi. Ganon din. Ang ating Panginoong Hesus lang ang perfectong susi dahil siya ay tunay na tao at siya ay tunay na Diyos. Kaya nakaka-relate ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Malinis sa tubig. Kung ang pinanggagalingan ng tubig ay marumi, ano mangyayari lalabas sa gripo? Marumi rin. Tama ba? Pero kung malinis ang pinanggalingan, malinis din ang ating makukuha sa gripo. Tama ba? Yan. Mga kapatid, the miracle of the virgin birth ay nagpapanatili ng kalinisan
kasi ang pinanggalingan niya ay malinis from eternal sa ating Panginoon. Okay mga kapatid? Yan. Okay. Ano ang hamon natin sa ating ngayong Pasko? Sa personal na buhay, application, sa ating personal na buhay, may himala pa rin ang Diyos. Magtiwala ka lang kahit hindi mo pa nakikita ang buong picture. Believe na mayroon pa rin himala. Okay. Sa pamilya naman, piliin ang obedience kaysa convenience. Ay mag-aatin ng Bible study pagka libre. Convenience yun. Tama ba? Magcha-church lang kung nagising na maaga. Hindi commitment yun. Okay mga kapatid? Katulad na ni Joseph, alagaan ang plano ng Diyos. May plano sa atin ng Diyos eh. Hindi lang tayo ba nagkataon na nandito lang. Ngayon ang tanong, ano ba ang purpose ng Diyos sa ating buhay? You can ask yourself, ano ba ang purpose ng Diyos sa aking buhay? Dapat malaman mo yun. Paano malalaman yan? That is through continuous studying of the Word of God. Yung commitment mo talaga na kay Lord yan. Eh kung wala kang commitment, may mawawala ba kay Lord? Sa iyo, malaki mawawala. Tama ba? Yan. Okay. Sa lipunan, sa society, si Jesus ay sinilang sa kahirapan. Kaya ang Pasko ay tawag para tumulong sa mga mahihina. Yan. Sa mga poor, sa mga balo, yan. Doon sa mga naaapi, nakula sa justice, yan. At panghuli, sa discipleship, katulad ni Mary, sabi niya, let it be. Sige, kung yan ang kalooban ng Panginoon, sige lang. So, ganun din tayo. Kahit anong sitwasyon mo, maganda man o hindi, kahit anong pinagdadaanan mo, sabihin mo lang, let it be. Let the will of God happen through my life. Yan. So, nandun yung pagsunod at nandun yung kababaang loob, humility. Alam niyo bang isa kayo nagagalit ang Panginoon, yung mahiyabang? Ako nung araw, sobrang yabang ko mga kapatid. Hanggang ngayon. Pero ang kailangan ng hiningi ng Panginoon ay pag lumapit ka sa Kanya, you have to have a humble heart. Humility. Kapag lumapit ka sa Panginoon nang walang humility, mga kapatid, yung iyong panalangin, hindi darating. Okay? Yung iyong himala, gusto mong madyan yung himala, kailangan ikaw ay mayroong humble ka o mayroong humility. Amen mga kapatid? Yan. Okay. Conclusion, ito yung mensahe ng Pasko. Ang Pasko ay hindi kwento ng mga tao papunta sa Diyos. Ito ay kwento ng Diyos papunta sa tao. Baligtad. Yan. Ano pa? Ang pangako at himalang virgin birth ay patunay na tapat ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos, at malapit kasama natin ang Diyos. Kasama natin. He is with us. Yan. Kaya pag may ginagawa ka, medyo aware ka, careful ka. Kasi kasama pala ang Diyos. Hindi mo lang nakikita, ano ha? Kung anong ginagawa mo, alam ng Panginoon yan. Tapos mananalangin ka, oy, utoy, anak, ano yung ginawa mo kanina? Tapos ngayon lalapit-lapit ka. Pero sabi ng Panginoon, you come like a baby. Ito yung mga bata, kahit pinapagalitan, mamaya lalapit pa rin. Yayakap pa rin. Umiiyak pa rin sa magulang, di ba? So, ganun din sa Panginoon. Lahat naman tayo nagkakasali, wala namang perfecto eh. Pero mahalaga, nandun yung ating obedience. Patuloy tayo lumalapit sa Panginoon. Patuloy tayo nakakonect. Inihinga natin ng kapatawaran yung mga kasalanan na yun. At humingi tayo ng blessings. Okay mga kapatid? Pero wag naman maging license yun para gawin mo na yung kasalanan dahil alam mo na sa iyo ang Panginoon. Hindi. Dapat yun, pinoprotektahan natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Okay mga kapatid? Yan. Okay. Ang virgin birth ay maglilihi. Mula sa Bethlehem, siya ay tatawaging Jesus. Lahat ng pangako natupad. Lahat ng plano na isa katuparan ng Panginoon. Regardless sa pangakong light. Lahat ng himala para sa atin lahat yun. Dahil mahal niya tayo. Okay mga kapatid?